Hinamon ng isang kongresista ang National Security Council na pangalanan ang mga kandidatong suportado umano ng China sa eleksyon. Pero ang NSC ayaw na raw itong patulan. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Sandro Ochona. Aminado ang NSC na may mga indikasyon na nakikialam ang Chinese-sponsored entities sa Pilipinas para maimpluwensyahan ang paparating na eleksyon. Para kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat ibahagi rin ng NSC ang pangalan ng mga kandidatong sangkot dito. At yung nangyaring investigation sa Senate ay dapat pangalanan ng NSC, no? Yung sinasabi nilang mga kandidato na sinusuportahan or influenced by the other country, no? Kung China man 'yan, whether kung ito ay suportang material, suportang mga disinformation against doon sa mga kalaban noong mga kandidatong sinusuportahan ng China. Pero hindi kumagat sa hamong ito ang NSC. I will not dignify those statements anymore from the Makabayan Bloc. It's really useless and it's very disappointing for the National Security Council that the Makabayan Bloc itself is now parroting the same statements coming from Beijing. It is a disappointment to us. Hindi pa rin ligtas ang Chinese Embassy dahil pinagpapaliwanag sila sa checking umano'y ibinayad dito sa isang marketing firm para sa tinatawag na keyboard warriors. They should explain to the world and to the Filipino people why they are interfering in the internal matters of the Philippine government, no? Of the Filipino people. Why are they trying to influence the political discourse in this country? Which is something that no diplomatic mission should be doing. Nanawagan naman si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega na hindi dapat hayaang manaig ang mga kandidatong may basbas ng China. Lumalabas kasi anya na tila may script na galing sa China at merong mga Pilipinong sumusunod rito. Para sa Agenda, Sandro Ochona, Billionario News Channel.